Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa podcast natin. Ako nga po pala si Crisar Joy T. Zamora, ang inyong host dito sa podcast na to. And syempre, welcome din natin yung mga guests natin dito na sila Sheena, Angela, Angelo, at si Maribel. So, kamusta naman kayo? Okay lang kami. I'm very excited. Okay. Dahil first time sa podcast ganyan. Ayun. Ako din, very excited. Tsaka very thankful ako nung invited ako here. Same. Ready na ba kayo dito sa podcast natin? Yes! We are ready! Okay, since ready naman kayo, ready naman na tayo, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa ethnic group dito sa Pilipinas na tinatawag na Igorot. So kayo, may idea na ba kayo sa Igorot? Or narinig nyo na ba o naririnig nyo na ba yung salitang Igorot? Kasi 'di ba syempre, napag-aaralan naman 'yan nung high school or even elementary. Ngayon, baka natotopic na yan ngayon sa mga bata. So, may idea ba kayo sa Igorot? Ano ba yung unang pumapasok sa isip niyo kapag naririnig Ang niyo unang yung pumapasok sa salitang isip Igorot? namin or sa isip ko, pag narinig ko yung salitang Igorot, is yung parang yung mga tradisyon nila, yung mga sayaw-sayaw. Tapos, ikaw? Diba, for me, since elementary pa lang tayo, nakapag-usapan naman na yung Igorot. Para sa akin, pag naririnig ko yung word na Igorot, ang unang pumapasok sa isip ko is yung color. Not to discriminate, pero pag sinabi kasing Igorot, ang unang pumapasok sa akin is kayumanggi, ganyan. Color scheme. Oo, color scheme. Ay, skin color. So, sige. Sa akin naman, honestly, feeling ko yung damit nila, since it's very unique naman. Unlike sa atin, yung mga like, normal, pwede mo yung sabihin. Pero para sa akin, mas unique yung damit nila since it's very creative yung concept ng damit, tapos yung style din, kakaiba. Parang ganito. Parang ganyan. Damit nila. Sa akin, pag nakarinig ko yung Igorot, sa culture nila, mayaman kasi sila sa culture, di ba? Like, sa pagdadasal, mga ritual silang ginagawa, and napakayaman ng culture nila. Yun ang yung nag-iisip ko kung narinig ko. Pero sa culture din na Igorot na yung parang nag-aalay din sila para dun sa mga taong yung kunyari may sakit, para yung rituals ba na inaalay nila, tapos yung parang dadasalan or sasayawan. Ay, oo, yung parang pumapatay sila ng animals. Ganyan. Parang paghandol. Kasi kilala sila bilang hunters, di ba? Oo. So, feeling ko yung pagiging hunters nila, parang doon na din yung concept ng pag-hunt nila, di lang para sa pagkain, para din doon sa parang offering sa gods. Okay. So, ano pa ba yung alam nyo? Bukod sa mga nasabi nyo, ano pa yung alam nyo na ginagawa nilang kultura sa pang-araw-araw? For me, siguro yung mga yung mga pang-araw-araw na ginagawa nila is yung farming. Very common naman na yun. Yung sa rice terraces, diba? Very famous yun. Tapos, parang feeling ko, ginagawa nila yun dahil sa culture din nila. Tsaka alam naman natin mga Pilipino na may hilig talaga tayo sa rice, diba? So, parang lahat naman tayo nanginginabang nun. Hindi lang naman sila. Kasi, parang very need siya ng lahat ng Pilipino. So, doon nga. Tapos sa akin naman, yung paghahabi ng tela. Kasi meron silang gumawa ng makukulay na tela na ginagamit nila sa tradisyon na damit. Tapos idagdag ko lang yung pagsasagawa nila ng tradisyon, katulad ng sayaw, kanta, at mga okasyon na ginagawa nila para sa sa-celebrate ba ng kultura nila. Yung sa mga sayaw. Yeah. Especially pag may wedding na niya. Oo. Ayun.
Itong nasabi na sa bago na pangangaso, not only for daily consumption, pero pag alay na nga ninda, kasi dyan na sinda na sanay itong kaipuhan ninda mga aso para may makakasinda, may maalay sinda. Dahil sinda sanay itong sa mga preserved na kakano na bagang, ganyan. Tsaka din, since dati-dati pa, mga sa late years, mga 19 something, yun na talaga yung nandito yung vlog. Talaga Nakasanayan na yun. Sa akin, yung culture nila is simple lang sila pero sobrang humble nila. Like, napakayaman ang culture ng mga Igorot. Pero, narinig ko na yung simple and humble mga ugali nila. Yun yung kulturang na ng mga Igorot. Yung simple lang. Pero yung mga kayamanan nila, diba? Grabe yung mga natural resources sila nila doon. Makakain na nilang nandun lang sa gubat, diba? Tsaka grabe ang pagka-hospitable nila. Kung may nindo sa mga documentaries, pag may mga naguduman, like, si Cara David, ganyan. Very out. Oo, talaga. Itong talagang ipaparanas nila si kultura nila sa ibang tao. Kita. Tsaka tutugtog na matipid din sinda. Like, yun na nito sa pag-headhunt nila, sa pag-hunt nila ng mga wild animals. Matipid din sila sa kwarta, syempre. First of all, yun na nito, farming ang nila, ang very common sa inda. Kaya, given na na-permis nila, may rice, kaya. Tapos, sa pag-headhunt pa, may mga karne na silang makakanon. Pero kapag talagang may bisita, dako lang talaga ayun. Kaya kung iisipin ta, swerte yung sinda. Kasi nabiyayaan sinda itong mayo kita, nakita kaya medyo nakadepend na kita sa kwarta. Sinda, pag mayong kwarta, mahan, argayan, matanong. Tsaka kita kaya, ang mga kakalit na rin ba, kapag nagugutom kita, di na kaipuhan din headhunt out. May mga pasto din sa tuya iyo man ang pinagkaiba ta sa inda. Easy access sa Tsaka sinda ba ko sindang mapili sa kakanan mo. Like kung ano ang yaon dyan, iyo ang kakanan ninda. Tsaka generous sa sinda. Super generous. Okay. Wait lang guys. Alam nyo ba na ang salitang Igorot ay nagmula sa root word na gulot or gulot, na ang meaning is mountain chain or mountaineers. Dagdag pa natin na nakilalang mga Igorot ng mga Espanyol bilang headhunters. Fun fact lang yun guys, para malaman ng mga iba nating nanonood dito sa podcast. So ang next question natin is, bilang estudyante or student dito sa Pilipinas, ano sa tingin nyo yung magagawa nyo upang mareserba natin yung kultura ng mga indigenous people, lalo na yung mga Igorot dito sa Pilipinas? Bilang estudyante, paano namin ma-i-reserve ang kultura ng Igorot? Para sa akin, yung sa pag-aaral, tapos pagbigay respeto sa kultura nila o tradisyon. Tapos yung ma-share mo yung napag-aralan mo tungkol sa kultura nila sa ibang tao. Sa akin, like, pag-educate sa ibang tao. Kasi di naman lahat ng tao is privileged makapag-aral. Kaya yung ibang tao, nakikita natin is na dinidiscriminate nila yung Igorot kasi kulang sila ng knowledge, ganyan. Kaya mas better na ipaalam sa kanila kung ano ba talaga ang kulturang Igorot, ano ba yung mga ginagawa nila, at gano'n. Sa akin naman, siguro sa pag-promote ng mga products nila, like yung mga handicrafts, mga local foods nila, tapos yung mga hand-woven ba yun? Kasi syempre, pag di natin promote yung mga mga products, di naman mas lalong makikilala sila. So, parang way na rin ng pag-suporta yung ng products nila. So, I agree with them. Saka, yung salin nila, yung knowledge mo, like,
kung magkakaanak ka, like parang hindi ka kasama yung knowledge mo sa kanila. Feel ko yun yung way as a student, or kahit hindi pa ako, student pa lang, yung mga kaibigan mo, pwede mo siyang ma-influence siya kung sa culture ng mga Igorot, mga gano'n, para mag-preserve lang yun. Or kahit yung mga family members mo yung Tsaka di ba, student kita is may knowledge na kita. Dapat talaga, huwag natin patayin yung kultura nila. Dapat mas lalo natin i-encourage ang iba, ipaintindi. Kasi kultura yan ng Pilipino. Hindi, kultura siya ng Igorot, ganyan. Totoo naman. Okay. So, isa sa nasabi nyo is pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga tradisyon. So, sa tingin nyo ba, nabibigyan ng sapat na atensyon ng ating gobyerno ang mga katutubong Igorot? So, para sa ko, actually, tayo talaga na natutunan ng government ang no? Yes. Diba, like, sa kaya, diba sa mga kanya, no? Pero, nagkukarap naman lang sila. Talo taday na lang nila itong, pero itaw na lang nila sa mga Arab muna, sa mga economy, better education system. Yes. Siyempre, aram naman, gano'n na sa sila, gano'n na sa Indigenous group. hindi, yung Sa malayong lugar na. Oo, sa malayong lugar. Malayong city. Diba kung araw ka na may access sa internet, madali lang nakakapag-online class kita. Tapos sa inda, very few lang ang schools ninda. Tapos, usually sa mga nahihilig ko sa documentaries, like, hanggang elementary lang. Kaya ako nahihilig masyado na sa mga Igorot or ibang indigenous people na may sila, may mga college, high school, na daw mga schools lang sana. Tapos ito itong kinukurap ko ta. Sa tinaw na natin doon para sa education ng mga Igorot, ibang katutubong tao. Tapos, idagdag ko lang yung pagdating sa mga products, parang mas hinihikayat ng gobyerno yung sa ibang bansa kaysa sa product ng Mas nag-aangkat sila from other country. Yung mga yung mga foods like mga mga meat, lalo na yung mga rice, mga vegetables. No, kasi dahil hindi pinupokusan ang mga mamamayang Igorot. Especially in education na, sabi mo, di ba? Dahil hindi yan pinupokusan kasi habo nindang may magdagdag pa na maanggot sa inda. Habo nindang mag-focus sila sa education para manatiling ang mga Igorot, ganyan, di ba? Para madali silang maloko, ang mga lupa ba ganinda, ang government, binibenta mura, tapos gigibuan ng establishment, papaharalion sila doon. Ang government na talaga mo yan, dahil nakita na para sugarcoat, super corrupt, di ba? Ipapatanda na Kinukuha nila binibili nila yung mga tinanim ng mga Igorot ng mga bigas na Mura halaga. Tapos ibebenta nila ng mahal, ganyan. Alam mo, sabi yung binakal nila per kilo sa mga Igorot yung 20 pesos. Kasi ibibenta yung sa city, 60 something na. Di ba? Tsaka nagdagda pa na nito, madali na yun sa mga Igorot. Tapos, pero ang nagluluwas-lugod, very uneducated sila. Tapos may mga ibang Pilipino pa na pero yung kinikriticize nila sa mga Igorot na araw kaya, guys, may makapagtapos ng college. Ang government na kaya ngayon, mas nagpo-focus sa pangungurap compare sa pag-focus sa mga Igorot, ganyan. Not only in Igorot, dawa nga sa gabo sa Filipino, mas nagpo-focus sila sa pagturap. Di ba? Parang sugar. Yes. Sa healthcare. Sa healthcare. Lalo na ngayon, parang yung mga sa mga mas puso ngayon yung mga grabing mga disease ngayon. Tapos hindi na pagtuunan ng pansin. May mga hospital na hindi nag-acknowledge
manage ng mga walang pera, di ba? Mm. Parang hindi sila nag-start ng operation without yung Money. 50% 50% down ba yun? Yes, down. Nag-iingalo ka na dyan, hindi ka pa inaaskaso. Nag-iingalo ka na dyan, hindi ka pa inaaskaso. Yes. Parang doon, doon walang nagalak yung gobyerno sa mga ganung tao, di ba? Sa mga low life, people. Tsaka sa yun naman itong kinukurap nila. Dapat magdagdag mo din silang healthcare facilities sa mga igorot. Siyempre, kita mga normal people, arog kahit po din yung daning yung tamang, pero tamang health advice ba? Or assistant. Dahil siyempre lang sinda naka-defense sa albularyo. Dati, may man gabos, nagugulong talaga sa Doon tayo tamang sinasabi na dahil totoo ang mga giniligo nila. Pero mas better po kung may total na healthcare May national health. na sana napoprovide ng government ka. Which is nga daig. Kasi, tsaka, nadala ko din sa sarang documentary. Pero, foreigner ang documentary. Pero, ang mostly sa mga indigenous people, nagaganda dahil sa sudden disease. Pero feeling ko, dahil sa mga dahil talaga kaya na healing or na-check up sila. May iba na nagaganda dahil sa cancer, pero kapag tip albularyo, iba ang result o ito na yung ng albularyo sa inyo. Tsaka masasabi ta talagang dahil sila natatawanan ng tamang attention ng government. Duman pa lang sa part na pag may nag-aaki sa inda, ni birthday ni Aldaw kang pagkaaki, dainin da aram, like may silang birth certificate, dyan pa lang, aram ka na dain natatawan yung tamang attention ng government ang mga igorot, ganyan. Tsaka ay sige. Kahit sa education, halatang kulang din sila kasi pagdating yung mga kabataan doon, parang maagang nabubuluis. Ayan, Wala talaga. tamang Tsaka mostly sa mga igorot, no read and no write. Yes. Tsaka din ang sa government talaga ngayon, ang pinupukusan talaga nila is yung mga cities, which is dapat gabos ng mga Gabos. local Filipinos. Pwede lang ng i-free na lang si healthcare, sa education, sa inda, since dahil man sila araw sa to na accessible, since sila nasa Buki, Barakayan, tayo pa talaga nila mas easy access, ito mas harali sa inyo. Dahil na masasakitan si mga igorot or mga indigenous people na magbaba tayo sa city para lang makakaan yung education. Ang government pati pa para focus at i-improve ang city. Pero nililingawan nila na igwaman kitang mga katutubo na kay po ning tabang, kay po ning magayon na agihan. Daw ako tatay sila mag-provide ng hospital doon sa place nila, pero mag-provide din sana ng aagihan, tuntun na agihan, para kung mapa-hospital ng sila, dahil na sila maabi sa salog. Kasi diba, kung madadala nito sa mga documentary, minsan yung mga buhay pa na, oo. Alam mo yung kay kahoy na bamboo mabox, may Oo. tela na nakasakay yung first aid kit. Tsaka itong most dangerous na agihan, yung sa Philippines yung sa mga Arab nila. Since ang agihan sa Indo, talagang mayong pata na kalsada. Talagang rough road ang agihan. Tapos pataas ito. Samantalang kita sa city, ang mga agihan ta, tultul, pero pipapararao. Tapos naman sa mga kaipuhan talaga ng agihan na tultul, marasin na ito provide. Kaya talagang mayong atensyon ang government ta. It's talaga, Now. Cancel ko. Kola first. Kola first. Paano nag-evolve yung kultura ng mga igorot? Siguro for me sa clothing nila. Diba sinabi ko kanina? Kasi dati, ang alam ko, pang-araw-araw nilang suot yung mga traditional na damit nila. Pero ngayon, may parang nakikita ko sa documentaries, hindi naman na ganun talaga yung suot nila. Although meron din naman nagsusuot nun. Pero
usually may nakikita na ako mga naka-t-shirts katulad nito. Tapos, parang yung clothes na yun, for ano na lang, kapag may festivals or kapag may rituals silang ginagawa. And then, ganyan. Tapos may nakikita din ako parang nag-chinelas na din. Dati sa alam. Tapos, parang siguro yung mga clothes na yun, feeling ko donated. Ganun. Oo. Diba? Uso na kasi ngayon yung donation drive. Kaya siguro, yun yung nag-evolve sa kanila sa tabi. Tapos sa akin naman, parang napansin ko, may mga igurot na din ang nakatira ngayon sa bayan, sa lungsod, ganon. Tapos may mga nakakapag-aral na din na kolehiyo, pero mangilan-ngilan pa rin. Oo, may naka-graduate na sa UP. Ay, oo, nakita ko yun. May naka-graduate na. Professionals ng mga igurot, may mga engineers, may mga doktor, syempre may mga teachers din. Tapos yung mga teachers na yun, ang alam ko, ang tinutulungan nila, yung mga kapwa nila igurot. Sa akin yung sa media, di ba maalam na sila ngayon? Parang, Not totally maalam, pero may nalalaman na. yes, yun yung nag-evolve kasi parang narinig na sila, pero hindi yung totally, like parang sa atin. Pero parang nakaka-sip na lang sa atin yung mga media nila, yung sa media, di ba, may nakakaalam sila eh. Nakakasabay. Yun yung maganda kasi kahit pa paano, nagkaka-knowledge na sila, aware na sila. Aware sila sa technologies. Hindi katulad nung mga dati na talaga nila. Naiiwan sila sa laylayan, ganyan. Ngayon, pinipilit na rin naman kasi nila na makasabay. Para na rin sa karapatan nila. Kasi naaabuso na sila. Sila po ako. Ano ba sila po? Igurot siya, pero but Siya, oo. Pero still, igorot. Yes. Pero considered na siyang artista. Since Oo, famous na siya. artist. Oo, Ganyan. artist. Diba, maano siya sa pagtato, diba? Traditional tato. Yung, parang ginagawa. Oo, traditional tato nga. Tsaka, very famous siya sa mga foreigners. Yes. Dinatayo siya. Mga vloggers. Oo, mga vloggers. Even yung mga nagbabakimental, dinatayo talaga siya. Kahit sobrang layo yung ako. Oo. At saka, di mo yan, may mga social media influencer na din na igorot. Diba? Oo. Mga tao din sa mga reels. Sa TikTok. Tsaka ang mas naglalong nagpa-evolve sa kulturang igorot is si panahon naman yan, syempre, na kita mismo, na kita, knowledgeable na kita sa kultura nila, aware na kita. Bakong arugan dati na mahiligon, doday ko man ginagabos, pero kada ko lang mahilig talagang mang-criticize na ginagamit ang word na igorot for katatawanan. Ngunyan, ginagamit ng igorot for education, ganyan. Like kapag dati, yung elementary, baka kaming friend ang elementary. Siya, dark skin. Tapos ang kapag sa iyo, igorot, Ayta, ganyan. Ayta. Discrimination talaga dati ang description sa mga igorot or sa mga indigenous people is for discrimination dati. Lalo ka mga, syempre ka mga akita, may tita. Di ka man maikakailan talaga maghiling ka dati sa, mga indigenous people. Pag itong talaga. Bakit naman dati nang didiscriminate? Dito man yan maganda na. Pero at least yan, aware na Oo, aware na kita. Aware kita, tsaka educated na kitang maray para maaram mo na part siya kang Filipino culture. Dapat i-accept na sila. And kasi Pilipino din sila. Siyempre. Pero kahit ganon, parang kahit may nag-evolve sa culture nila, parang pinapanatili nila na yung kultura nila, kasi yung mga rituals nila. Hindi nawawala. Hindi nawawala. Kahit na, parang kita, pero na sa technology, they pa din talaga nila tigay ng kung anong maging tradition nila. Traditional na pamumuhay nila. Kasi mga ginigit nila sa pang-araw na nakasanayan nila. Grabe magayon na papagulayan ta na siya ngunyan, like, na-educate kita, kasi
dapat talaga, importanteng maaraman ta ang kultura ninda. Ganyan. Kaya, Kaya, dapat din na ma-share ka kung anong mga thoughts. oo. Since, uso naman lang ang social Media. media. Yan. Dapat, araw ka ni ang mga point, araw kang iba na araw ka ni ang point of view na Ah. sa mga indigenous people, especially sa mga Igorot. Tsaka ining makakatabang ni sa mga madala ni para ma-educate din sila. At least aware ka mo kung ang culture. Tsaka sa mga day pa nag-aaral kung garot day pa aware talaga sa mga Igorot. At least may konting knowledge na kamo about sa mga Igorot. And sa mga corrupt na government, para sa inyo to guys. Shout out! Ikaw ba Yes. Yun nga yung sabi nila. yun? Mental block na. Sige. Pero very thankful kami na invited kami din sa podcast. At least, na-share mi kung ano mga opinion mi, mga points of view mi about sa inda. At least, pero aram ko kung anong thoughts nindo about sa mga Igorot. And aram nindo kung anong thoughts ko din about sa inda. Thoughts. Thank you guys!